Isang mapagpalang araw, mga mag-aaral. Maghanda upang simulan ng isang paglalakbay ng pag-aaral at kasiyahan sa video na ito. Ngayon, tutuklasin natin ang kaakit-akit na paksa ng bakit dapat mag-aral ng panitikan, mga kalagayang nakapangyayari sa panitikan, at ang impluwensya ng panitikan. Tandaan na manatiling ligtas at pagpalain ka ng Diyos palagi. Welcome sa Teacher Lumaban YouTube channel. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Salmo 37:5. Ano ang pangunahing layunin ng pag-aaral ng panitikan, ayon sa teksto? A. Mapagtanto ang mga kakayahan sa pagtuturo. B. Magkaroon ng ibang hanap buhay. C. Makilala ang sarili bilang Pilipino at maunawaan ang kultura. D. Makipagkapwa-tao. Ano ang pangalawang dahilan kung bakit dapat mag-aral ng panitikan? A. Upang malaman ang mga sikreto ng mga manunulat. B. Upang mas mahalin ang mga hayop. C. Upang malaman ang mga tradisyon ng ibang bansa. D. Upang malaman ang marangal na tradisyon at kultura ng Pilipino. Ano ang isa sa mga bagay na maaring makaimpluwensya sa panitikan ng isang lahi, ayon sa teksto? A. Kakayahan sa pagsulat ng manunulat. B. Pook o lugar kung saan naninirahan ang tao. C. Banyagang teknolohiya. D. Edukasyon at pananampalataya ng tao. Ano ang pangunahing papel ng panitikan sa buhay ng tao, ayon sa teksto? A. Makapagbigay saya lamang. B. Makapagturo ng mga pisikal na gawaing araw. C. Magpapaliwanag ng kalinangan at kabihasnan ng lahing pinanggalingan. D. Makipag-away sa ibang tao. Anong akdang pampanitikan ang nagdala ng impluwensya sa demokrasya, ayon sa teksto? A. Ang Iliad at Odyssey. B. Uncle Tom's Cabin. C. Ang Divine Commedia. D. Ang Aklat ng Mga Araw. Pakihambing ang iyong mga napiling sagot sa mga sagot na nakalista sa sagot na ibinigay. Kung ang iyong napiling sagot ay tumutugma sa isa sa susi sa pagsagot, markahan ito bilang tama. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga tanong at sagot, kalkulahin ang iyong huling marka batay sa bilang ng mga tamang sagot. Paano ka nakapuntos? Nakamit mo ba ang isang mataas na marka? Kung oo, binabati kita sa isang mahusay na nagawa. Kung hindi, huwag mag-alala. Tutulungan ka naming palalimin ang iyong pangunawa sa pamamagitan ng video na ito. Bakit dapat mag-aral ng panitikan? May 5 mahalagang bagay kung bakit dapat tayong mag-aral ng panitikang Pilipino. Una, upang makilala natin ang dating sarili bilang Pilipino, at matalos ang ating minanang yaman ng isip at angking talino ng ating pinanggalingang lahi.
Ikalawa, tulad ng ibang lahi sa daigdig, dapat nating mabatid na tayo may dakila at marangal na tradisyong siya nating ginawang sandigan ng pagkabuo ng ibang kulturang nakarating sa ating bansa. Ikatlo, upang matanto natin ang ating mga kakulangan sa pagsulat ng panitikan at makapagsanay na ito'y matuwid at mabago. Ikaapat, upang makilala at magamit ang ating mga kakayahan sa pagsulat at magsikap na ito'y malinang at mapaunlad. Ikalima, higit sa lahat, bilang mga Pilipinong nagmamahal sa sariling kulturan ay kailangang maipamalas ang pagmamalasakit sa ating sariling panitikan. Mga kalagayang nakapangyayari sa panitikan. May mga mahalagang bagay na nakapangyayari sa panitikan. Ito'y ang mga sumusunod. Isa, ang klima, ang init o lamig ng panahon, ang bagyo, unos, baha, at ulan ay malaki ang nagagawa sa kaisipan at damdamin ng manunulat. Dalawa, ang hanap buhay o gawaing pang-araw-araw ng tao nagpapasok ng mga salita o kuro-kuro sa wika at panitikan ng isang lahi ang tuingkulin, hanap buhay, o gawaing pang-araw-araw ng mga tao. Tatlo, ang pook o tinitirhan malaki ang nagagawa nito sa isipan at damdamin ng tao. Kung ang pook na kinatitirahan ng mga tao ay may magagandang tanawin, maalaman, maaliwalas, sagana sa kabukiran, madagat, at mabundok, ang mga ito'y siyang magiging paksa ng panitikan ng mga taong nagnanasang sumulat. 4. Lipunan at politika na sasalamin sa panitikan ng isang lahi ang sistema ng pamahalaan, ang ideolohiya at ugaling panlipunan, at gayuin din ang kultura ng mga tao. 5. Edukasyon at pananampalataya. Kung busog ang isipan, dala ng malawak na edukasyong natutuhan, ang mga ito'y mababaka sa panitikan ng lahi. Ang pananampalataya ay pinapaksa rin ng mga makata at manunulat. Ang impluwensya ng panitikan. Kung ang 5 kalagayang nabanggit na nakapangyayari sa panitikan ay may impluwensya sa anyo, hangarin, at laman ng panitikan, ang panitikan naman ay may dalang mahalagang impluwensya sa buhay, kaisipan, at ugali ng tao. Isa, ang panitikan ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng kalinangan at kabihasnan ng lahing pinanggalingan ng akda. 2. Dahil sa panitikan nagkakalapit ang damdamin ng mga tao sa sandaigdigan. Nagkakahiraman sila ng ugali at palakad at nagkakatulungan. Marami ring mga akdang pampanitikan ang nagdala ng impluwensya sa buong daigdig. Ilan lamang sa mga ito ang mga sumusunod. Isa, banal na kasulatan o Biblia. Ito ang naging batayan ng kakristyanuhan. Mula sa Palestino at Gresya. 2. Quran ang pinaka-Biblia ng mga Muslim. Galing ito sa Arabia. 3. Ang Iliad at Odyssey. Ito ang kinatutuhan ng mga mitolohiya at paalamatan ng Gresya. Akda ito ni Homer. 4. Ang Mahabharata. Ito ay ipinalalagay na pinakamahabang epiko sa buong daigdig. Naglalaman ito ng kasaysayan ng pananampalataya ng India. 5. Canterbury Tales. Naglalarawan ito ng pananampalataya at pag-uugali ng mga Ingles noong unang panahon. Galing ito sa Inglaterra at sinulat ni Chaucer. 6. Uncle Tom's Cabin. Akda ito ni Harriet Beecher Stowe ng Estados Unidos. Kababasahan ito ng naging karumal-dumal na kalagayan ng mga alipin at naging batayan ng demokrasya. 7. Ang Divine Commedia. Akda ni Dante ng Italia. Nagpapahayag ito ng pananampalataya at pag-uugali ng mga Italyano ng panahong yaon. 8. Ang El Cid Campeador. Nagpapahayag ng mga katangiang panlahi ng mga Kastila at ng kanilang kasaysayang pambansa. 9. Ang awit ni Rolando. Kinapapalooban ito ng Dons Pares at Roncesvalles ng Pransya. Nagsasalaysay ng gintong panahon ng kakristyanuhan sa Pransya. 10. Ang aklat ng mga patay. Naglalaman ito ng mga kulto ni Osiris at ng mitolohiya at teolohiya ng Ehipto. 11. Ang aklat ng mga araw. Akda ito ni Confucius ng China. Naging batayan ng mga Inchik sa kanilang pananampalataya. 12. 1,001 gabi. Mula ito sa Arabia at Persia. Nagsasaad ng mga ugaling pampamahalaan, pangkabuhayan, at panlipunan ng mga Arabo at Persiano. Saan galing ang aklat na Quran ayon sa teksto? A. Arabia. B. Gresya. C. Palestino. D. Inglaterra.
Anong pangalan ng may akda ng aklat na Canterbury Tales, ayon sa teksto? A. Homer. B. Chaucer. C. Harriet Beecher Stowe. D. Dante. Ano ang pinakamahabang epiko sa buong daigdig, ayon sa teksto? A. Ang Iliad at Odyssey. B. Uncle Tom's Cabin. C. Ang Divine Commedia. D. Ang Mahabharata. Ano ang pangalan ng akdang naglalarawan ng katangiang panlahi ng mga Kastila at kanilang kasaysayan pambansa, ayon sa teksto? A. El Cid Campeador. B. Ang Awit ni Rolando. C. Ang Divine Commedia. D. Ang Iliad at Odyssey. Saan nanggaling ang aklat na banal na kasulatan o Biblia, ayon sa teksto? A. Palestino at Gresya. B. Arabia. C. Inglaterra. D. India. Ano ang pangalawang impluwensya ng panitikan sa buhay ng tao, ayon sa teksto? A. Nagdadala ng kabataran at kahusayan sa pagsusulat. B. Nagpapalapit ng mga damdamin ng mga tao sa iba't ibang kultura. C. Nagpapalapit ng mga tao sa mga hayop. D. Nagpapalapit ng mga tao sa mga alipin. Ano ang pangunahing paksa ng panitikan ayon sa teksto? A. Relihiyon at pampulitika. B. Pag-ibig at romansa. C. Pook o tinitirhan ng tao. D. Pag-aalaga sa kalikasan. Ano ang pangatlong dahilan kung bakit dapat mag-aral ng panitikan, ayon sa teksto? A. Para magkaroon ng malawak na edukasyon. B. Para mapalapit sa mga hayop. C. Para maging sikat na manunulat. D. Para matanto ang mga kakulangan sa pagsulat ng panitikan. Ano ang pang-apat na dahilan kung bakit dapat mag-aral ng panitikan, ayon sa teksto? A. Para maging matalino. B. Para mapalaganap ang mga kasaysayan. C. Para malaman ang mga sikreto ng mga manunulat. D. Para makilala at magamit ang mga kakayahan sa pagsulat.
Ano ang panglimang dahilan kung bakit dapat mag-aral ng panitikan, ayon sa teksto? A. Para maging makabayan. B. Para magkaroon ng pangalawang hanap buhay. C. Para magkaroon ng mga alagang hayop. D. Para maging mahilig sa teknolohiya. Pakihambing ang iyong mga napiling sagot sa mga sagot na nakalista sa sagot na ibinigay. Kung ang iyong napiling sagot ay tumutugma sa isa sa susi sa pagsagot, markahan ito bilang tama. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga tanong at sagot, kalkulahin ang iyong huling marka batay sa bilang ng mga tamang sagot. Paano ka nakapuntos? Nakamit mo ba ang isang mataas na marka? Kung oo, binabati kita sa isang mahusay na nagawa. Kung hindi, huwag mag-alala. Tutulungan ka naming palalimin ang iyong pangunawa sa pamamagitan ng video na ito. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 13. Sana ay naging masaya at nagbibigay kaalaman ng aming teacher lumaban self-learning video. Kung nakakuha ka ng bagong kaalaman mula sa video na ito, lubos naming pinahahalagahan ito kung maaari mo itong bigyan ng thumbs up. Gayon din, huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Kung mayroon kang anumang mga komento, tanong, o mungkahi, mangyaring huwag mag-atubiling iwanan ang mga ito sa seksyon ng komento sa ibaba. Pinahahalagahan namin ang iyong feedback. Maraming salamat sa panunood ng aming mga video. Sana makita ka ulit sa susunod naming video. Pagpalain ka nawa ng Diyos palagi. Welcome sa Teacher Lumaban YouTube channel.